Pag-usapan natin na tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan natin ha, tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong binisita ng mga kawani ng embahada si Digong at in-interview. Git ng bise, inabuso nito ang patakaran tungkol sa pagbisita sa isang nakadetain. Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga dumakip sa kanya. Ito lantaran to. Papatayin nyo si PRRD talaga. Nagkuntsabahan pa yung Pilipinas at saka ICC. Ang ICC, ikaw ang korte. Dapat ikaw ang tumatayong arbiter. Dapat ikaw nasa gitna. Bias din kayo eh. Bakit nyo pinayagan dalawin nang walang abiso ng pamilya or ng abogado? Yan na ba yung sinasabi ni Eric? Ni Erwin Tulfo? Ni Boying? Bending Dalo? Ganyan na tayo, lakasan na lang tayo. Wala nang batas-batas. Wala nang abogado. Wala nang due process. Bastusan na, babuyan na. Bakit kayo kumuntsaba sa Pilipinas, ICC? Kayo naman Pilipinas, baboy din kayo talaga. Binababoy nyo ang batas ng Pilipinas. Binababoy nyo ang batas. Hindi na kayo makatao. Kung ano mangyari kay PRRD, sagot nyo yan, maniwala kayo. Sasagutin nyo yan sa taong bayan. Ito talaga ha. Para sa akin, tangkang pagpatay yan kay PRRD. Ayaw na talaga nilang paabutin ng Pasko si PRRD. Kasi habang lumalapit sa 2028, tandaan nyo to, sasabihin ko, hanggat lumalapit tayo sa 2028, dadami pa ang Kiko Barsaga. Dadami ang Tiangco. Dadaming mga politiko na babaliktad at ipagtatanggol ang katotohanan. Because 2028, they know VP Sara will sit surely as president. At habang tumatagal, mas maraming tumatapang dahil nakikita nila si Bongbong Marcos wala talagang planong ayusin itong naganap na pagnanakaw sa bansa. Takipan ng takipan eh. Pinaikot-ikot tayo ng Senado. Alam nyo bang nangyari? Lahat na lang, nabanggit. Pero si Bongbong at saka si Tambi, wala. Hindi pinag-uusapan. Ganyang katuta yung mga senador na yan. Hindi man lahat, pero alam nyo kung sino ang mga tuta sa Senado. Okay lang dyan sa Congress eh. Matagal na nating alam tuta yung mga yan. Dahil nakikinabang sila. Pero yung sa Senado, tuta na tuta kayo, naturingan pa namang dating pulis. Ginagawa ninyong noontime show ang Pilipinas. Tingnan ngayon, papatayin nyo si PRRD. Di, totoo to ha. Kasi isipin mo, ikaw, halimbawa, ginawan ka ng krimen at injustice, pinakulong ka ng isang tao na alam mo wala kang ginawang masama. Tapos pupuntahan ka doon sa kulungan. Kung kayo malakas-lakas, mapipilipit nyo liig nun eh. Mapapatay nyo, madadagdagan pa kaso nyo. Di ba? Pero si PRRD mahina na eh. So hindi na makaka-react yun. Ang reaction lang nun sa loob sa puso. Talagang papatayin siya eh. Very stressful yan. Kaya nga yan ang lagi naming sinasabi na kami magkapatid doon sa aming tatay eh. Huwag ka na magtrabaho, huwag ka na. Stressful lang yan eh. Mag-travel ka na lang. Diba? Bakit ka pa magpapaka-stress? Kasi pagka may edad ka na, bukod sa pagkain ng taba, healthy pa yan. Ay, totoo yan. Ang number 1 kaaway ng matanda, stress. Tapos gaganunin nyo. Dadalawin ka.
na nagpakulong sa'yo? Ang baboy talaga ng gobyernong ito. Ang baboy. Tapos sasabihin nyo ICC? ICC? Dapat sa ICC tayo para patas? Bulok din kayo ICC. May abogado, hindi kayo nagpaalam. May pamilya. Yung iba nga yung mga secondary family nga ni PRRD hindi makapasok eh. Tapos yung nagpakulong, papapasukin nyo? Grabe ka baboy nyo. Marcos, yung gobyerno mo, baboy ah. Hindi rin daw nito hiningi ang permiso ng mga kamag-anak ng dating Pangulo. Kung magpapatuloy ang ani ay mapanglinlang na welfare check, dapat daw sagutin ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas sakaling may mangyari man sa dating Pangulo. Dapat talaga sagutin nila, pero ayaw na nating dumating doon, BP Sara. Tigilan na nila yung katarantaduhan nilang yan. Hindi po pwedeng mababalik ba nila buhay ni PRRD? Diba? Kahit 4 na Marcos pa, hindi mo nyo kayang palitan. Yung kunwari sabihin, sige, pag may nangyari kay PRRD, papalit namin si Saldico, si Bongbong, si Sandro, tsaka si Tambi. Hindi rin. Unfair. Magnanakaw yung mga yun eh. Ito, galit sa droga eh. Eh yung iba nga doon, bangag pa raw eh. Di umano. Hindi na mapapalitan yung buhay ni PRRD. Diba? Sa katunayan, pag andyan si PRRD sa Pilipinas, maayos ang Pilipinas. Oh. Eh, yung 4 na yan, nandiyan dyan. Salot yan eh. So, walang kapalit. Huwag na nating paabutin doon. Ayusin nyo na. Itong gobyerno natin, bastos din. Instead na nag-a-apologize kayo sa pamilya, kayo, pare-parehas kayo. Itong gobyerno na natin at ICC, imbis na nag-a-apologize kayo sa pamilyang Duterte, at nag-a-apologize kayo sa Pilipinas sa ginawa nyong yan, gina-justify nyo pa. Nagpapalusot pa kayo. Lagi ko sinasabi eh, itong gobyernong to, walang ayos na matatanggap tayo dito. Dahil lahat ng mali nila, hindi nila tinatanggap. Yung sa baha, hindi nila tinatanggap. Anong sigaw ng dilaw? Huwag umalis si Bongbong. Pambihira. Si Tambi, hindi rin. Anong maayos ang gagawin natin yan? Di ba lokohan? Ang concern lang ng dilaw, diretsahin na natin. Tsaka si Bongbong, optics. Imahe lang. Pero yung talagang pag-ayos, wala. Mga hypocrites, lalo na yung dilaw, napaka-hypocrites niyan. Laging nagpapapicture, nasa harap ng simbahan, nagdadasal. But tingnan mo ang buhay. Mga hipokrito yung mga yan. Tingnan mo ang ginagawa sa politika. Diba? Pinipikit nila mata nila kay Bongbong dahil sa insecurities kay Sara. Sinisilip yung 125 million ni Sara. Hindi nila masilip yung laki ng confidential funds ni Bongbong. Yang kayo, dilaw. Hipokrito kayo. Sa gitna nito, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos dahil binigo niya raw ang mga overseas workers na wala umanong naranasang welfare check mula sa gobyerno. Mga kapatid, Alam mo, tama dito si VP Sara. Ang daming may problema natin na mga overseas na naka-detain din. Dinalaw ba? Sige, dinalaw nyo ba, Bongbong? Kasi si PRRD, dating presidente yan eh. At ang mga anak niyan, vice president, congressman, mayor. They have the capacity to take care of Bongbong. Of PRRD. Hindi kailangan ng dalaw ng gobyerno. Ha? Ang kailangan yung dalawin, yung nangangailangan ng dalaw nyo. Bakit? Hindi nyo, kung talagang kayong concerned sa mga nakadetain, bakit hindi yun ang dalawin ninyo? Yung kailangan ng dalaw, hindi nyo dinadalaw. Yung ayaw ng dalaw nyo, dinadalaw nyo. Mamamatay tao kayo talaga. Paano kung tinurukan si PRRD ron? Isipin lang natin, di ba? Paano kung nalason si PRRD ron? Sinong sisisihin? Halimbawa lang, nalason siya ron. Sinong sisisihin? Di magtuturuan pa ngayon. Diba? Paano kung biglang ma-stroke? Dahil sa stress, magtuturuan pa ngayon. Mananagot talaga kayo. Whether pinatay nyo directly or indirectly, mamamatay tao talaga kayo. Mga wala kayong puso. Ano ba tayo? Nasa martial law? Wala nang batas-batas, sabi nga ni ni Eric Tulfo. Eric Silvester. Wala nang batas-batas. Paikutan na lang yung batas, ganun.
Loko-loko talaga itong mga ito. Ang kakapal ng mukha. O, next po tayo. O, ito, pag-usapan natin, speaking of Eric Silvester. Silvester ba o Silvestre? Ano nangyayari? O, ito yung ayaw sa, wala nang batas-batas. Let's bend the law. Pasigaw-sigaw pa. Ba? Ang tapang-tapang nito, sigaw-sigaw ka. Nung kinopronta ka ng mga babae dyan sa Green Hills. Green Hills ba yun? Oh, hindi ka nakasagot. Pag privilege speech, hindi sila pwede. Hindi mo sila pwedeng sagutin. Hindi ka makakapalag. Kaya ito, keyboard warrior lang to. Tapang-tapangan. Nung harapan na ng mga babae na wala siyang, hindi siya pwedeng, may protection siya. Wala na, duwag na. Pag sa Senate kasi, pag sinigaw-sigawan ka niya, hindi ka papalag, pakukulong ka lang. O, at kahit anong sabihin niyang illegal, wala. May immunity po sila eh. O, yan yun. Lipat na pera, ibalik pa rin sa condition. That's what I'm saying eh, na if you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? Oh, whether if, ang pinag-uusapan dito na sinabi niya, paminsan, we should bend the law. Wala akong pakialam sa batas. Yan ang statement niya, wala akong pakialam sa batas. Sabi niya ngayon, ano na siya ha? Nag-excuses na. If you're in good faith at tutulong ka rin, sagarin mo na. Tanga! Alam mo ba kung sino mastermind? Si Tambi. Lagi mo siyang kasama nun. Alam ko yun kasi binablog ko yun. Di ba nag-iikot kayo? Doon sa bigas? Anong nangyari sa'yo, Tulfo? Ganyan na ba kayo mga Tulfo talaga, mga plastic, except si Ben? Gusto mong sagad-sagarin? Todo mo. Alam mo si Tambi. Ang mastermind. Isa sa mastermind. Kaya mong sagarin hanggang kay Tambi. Pustahan tayo. Pepreno ka pagdating kay Tambi. Lahat. Babanatan mo. Banatan ng mga DPWH, banatan ng secretary, banatan si Saldico, banatan ng kontraktor. Pero pagdating kay tingnan ko kung mabanatan mo. Preno ka doon. Huwag na tayo magplastikan. And okay, marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Talaga dapat lang, pati nga kapatid mo, binabanatan ka na eh. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law to Bend the law to please the people. O anong palusot niya? Ano daw ibig sabihin niya? Okay, for humanitarian reasons. Tax for humanitarian reasons. Alam mo bang maraming galit sa'yo dahil hindi ka dapat senador? Humanitarian yun eh. Maraming naniniwala galit sa'yo. Kung gawin sa'yo yun, hindi po pwedeng walang batas-batas. Di ba? Yung citizenship mo, ang daming kung may question dyan, ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Oo, maraming bumoto sa'yo, pero marami rin galit sa'yo. Tama ba yun? Nailagay nila sa kamay nila yung batas? Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility at saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. Okay. Ito palusot niya, okay? Nag-i-excuse siya. Na for yung what I mean by bend the law is for flexibility and for humanitarian reason, pero hindi to break the law. Okay. Gusto mo ng ganyan. Ito lang lagi ko sinasabi kahit doon sa mga sinong politiko. Dapat parehas. Kung kaya mong sabihin yan sa mga diskaya o sa mga kontraktor, kaya mong sabihin din yan kay Tambi. Sige, balik mo na yung pera. Saka na natin pag-usapan kung tama ka o mali ka. Let's break the law. Alisin muna natin yung due process. Kaya mong sabihin yan? Tulfo? Kayong Tulfo, kaya niyong sabihin yan? Doon sa mga matataas, yung generals nga, hindi nyo mabanatan. Yung maliliit na pulis ang binabanatan nyo. Di umano, yan ang sinasabi sa akin. Totoo ba yun? Babanatan mo yung mga kontraktor. Kaya mo ba? Yung pinapagawa mo, kaya mong ipagawa kay Tambi? Dapat patas lang. Yun lang naman hinihingi natin. Kung ano sasabihin mo simula ngayon, dapat kaya mong sabihin kay Tambi. Kung hindi, ala ka rin kwenta. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money,
yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka po pwedeng hindi. Idiretso nila kung talagang kagaya nga sinasabi ni Secretary Remulla, baka yung voluntary na lang nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Ayan, sige. Okay yan, sige. Yan ang palusot niya, hindi na tayo dadaan sa korte para mapabilis, alisin na natin yung due process, let's bend the law, pero hindi ganyan ang explanation mo kako. Ang explanation mo, wala akong pakialam sa batas. Hindi ko lang ma-exacto yung verbatim na sinabi mo, pero may ganon to that effect ang yabang. Ngayon, iba tono mo. Dahil nabanatan ka, nag-i-excuse ka. Pero kung nagustuhan ng taong bayan, kasi mahilig may mga politikong ganyan, magbabanggit lang ng salita para pick upin ng media. Pag nagustuhan ng Pilipino, ay shoot. Hindi, nag-backfire. Diba? Ay, okay, sige. Kaya mo rin tanggalin ng due process. At ibalik na lang ni Tambi. Kaya mong sabihin na ibalik na rin ni Tambi yung mga nakuha niya. Sila ang guilty dyan sa insertions. Alangan namang ako. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman